Ang sabi sa verse na yan, hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kalayan. So ang gintong kopa na ito ay tumutukoy sa Holy Mass o Communion sa simbahang ito. Ang pagtaas ng kopa ay isang pangunahing seremonya ng Holy Communion. Ngayon ang tanong, bakit kasumpa-sumpa naman yan? Ngayon, inamin ito ng Catholic Encyclopedia mismo. Libro po nila mismo. Ang sabi sa Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 277, article, Consecration. Kung tatagalogin natin yan, ay ganito ang sinasabi. Sa pagdiriwang ng banal na misa, ang tinapay at alak ay binago sa katawan at dugo ni Kristo. Ito ay tinatawag na transubstantiation. Dahil sa Sacrament of the Eucharist, ang sangkap ng tinapay at alak ay hindi nananatili. Ngunit ang buong tinapay ay binago sa katawan ni Kristo at ang buong sangkap ng alak ay napalitan ng kanyang dugo. Ang uri ng panlabas na anyo ng tinapay at alak ay natitira lamang. So sa madaling salita, nagiging literal daw ang katawan ni Kristo yung tinapay at nagiging literal na dugo ni Kristo yung alak. Ang tawag dito ay transubstantiation. Ang katuraang ito ay malayo sa sinasabi ng Biblia. Kung babasahin natin ang Biblia, nang gabing siya ipinagkalulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpira-pira sa iyon, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So sa verse na yan, maliwanag na ang pagpapira-piraso ng tinapay at pag-inom ng alak ay remembrance lang sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang tinapos lang sa krus. At napakasimple lang po noon. Pero ang babaeng ito ay ginagawang sagrado, ritual at sinasabing nagiging literal na katawan ni Kristo at dugo ni Kristo ang alak at ostya. Kung ito ay literal na dugo na ni Kristo, ito ay pinagbabawal ng Biblia na huwag ka raw kakain ng dugo ayon sa Old Testament. Kaya nga sabi sa verse na yan, hawak niya isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kalayan. So, ang tingin pala ng Diyos sa kopang ito ay kasumpa-sumpa at kahiya-hiya. Yan po ang sabi ng Biblia, hindi po ako. Meaning, ang ginagawa ng babaeng ito na Holy Mass ay kasumpa-sumpa sa mata ng Diyos. Yan po ay masakit na katotohanan, Biblia ho ang nagsasabi. Number 11, siya ay lasing sa dugo ng martir. Payag chapter 17 verse 6. At nakita kong babaeng ito ay lasing sa dugo ng mga hinirang at ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus, nang gilalas ako nang makita ko siya. So pinapakita dito ng babaeng ito o ang religion na ito ay lasing na lasing sa dugo ng mga hinirang at mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. So kung ang mga pinatay na ito ay martir dahil kay Jesus, meaning Christian believers din ang pinapatay ng babaeng ito. Yan po yung prophecy. Meaning ang simbahang ito ay involved sa mga krimen sa pagpatay ng mga Kristiyano. Yan ang meaning ng verse na yan. Ang tanong, ito ba'y totoong nangyari sa history na ang Katolika Romana ay na-involved sa mga mass killings? Well, ito na siguro ang pinaka nakakalungkot sa history ng Iglesia Romana ay yung tinatawag na Inquisition. So ano ba ang Inquisition? Ayon sa Wikipedia, the Inquisition was a group of institutions within the Catholic Church to combat the heresy, conducting trials of suspected heretics. Ibig sabihin yan, kung ikaw ay heretic o mali ang pananampalataya, ikaw ay ituturing na erehe. So inaamin ng Wikipedia na ang simbahang ito ay sila mismo ang nagtatag ng Inquisition noong medieval period. Ang Inquisition na ito ay pinakamadilim na bahagi ng simbahan during medieval period. Kung i-google mo ang ilan ang mga namatay sa Inquisition na ito, ang mga namatay sa Inquisition ay 30,000 to 300,000. At may mga ilang historians na naniniwala na milyon-milyon ang mga namatay. Ngayon, ang tanong, sino-sino ba ang namatay dito? Kung i-google mo ang purpose ng Inquisition ng Iglesia Romana,
Ito ang sinasabi. Ang sabi diyan, what was the purpose of the Roman Inquisition? The Roman Inquisition, an agency established in 1542, was designed chiefly to combat Protestantism, which was conceived and defined as heresy in Catholic territories. To combat the Protestantism means labanan ang Protestantism na itinatag ni Martin Luther noong 15th century. Ang Protestantism ay tinatag ni Martin Luther na dating pari na nabuksan ng kaisipan laban sa pagbabayad ng induluwensya para sa kaligtasan at mabubuting gawa para maligtas. Nabuksan ng kaisipan ni Martin Luther na ang kaligtasan ay regalo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa mabubuting gawa. Yang katuroang yan ang pinaka-main teaching ng Protestantism, na siyang inaakusahan ng simbahang Romano na heresy o maling paniniwala, at siya ay tinag as rebeldeng pare. So ibig sabihin, sa kamay ng Iglesia Katolika, lasing na lasing ang iglesyang ito sa pagpatay ng mga protestanteng Kristiyano during Inquisition period. Ayon sa Britannica.com, ang massacre sa France noong 1572 ay tinatawag na The Massacre of Saint Bartholomew's Day. Maraming French Protestant sa Paris ang namatay na siyang isinagawa ni Catherine de Medici na suportado ng Roman Catholic. Pero pa yung massacre sa Orange na responsable si Pope Pius, initusan niya patayin yung mga lalaki, babae, bata at matanda. Ang mga yan ay ilan lamang sa mga massacre ng Inquisition sa Middle Ages, at ang biktima dito ay mga Protestant Christians, Jews, and Muslims. Kaya totoo ang propesiya na ang religion na ito ay involved sa mass killing or genocides. Ang magandang balita lang dito sa Iglesia Romana, ayon sa CBN News noong June 15, 2004, nabalita ito sa buong mundo na ang Santo Papa na si Pope John Paul II ay nag-apologize sa mundo regarding sa kasalanan ng Vatican noong 15th century Inquisition period. Ang lathalang ito ay pinamagatang Vatican Looks Back at Inquisition. Ang sabi diyan, tatagalogin ko na lang po, humingi ng paumanhin si Pope John Paul para sa mga kasalanan ng mga Romano Katoliko na ginawa sa pangalan ng kanilang pananampalataya, kabilang ang pag-aabuso sa panahon ng Inquisition, isang pagbagsak ng mga opisyal ng simbahan mula ika-13 hanggang ika-19 na siglo sa mga individual na sumasalungat sa turo ng simbahan. Ang babaeng ito ay nag-apologize din noong 2004. Inaamin ng Santo Papa na ang institusyon ng Vatican ay naglasing sa dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus, na humingi ng tawad si Pope John Paul II noong 2004. Ngayon, ang pangatlong tanong, ano ang propesiya tungkol sa kanya? Number 12, siya ay kaalyado ng halimaw. Pahayag chapter 17 verse 3. Nakita ko roon ng isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. So ano ba ibig sabihin ng babae ay nakaupo sa halimaw? Gusto ko ipaalala sa inyo, ang posisyon ng pag-upo ay napaka-importante dito. Because the position of seating means to control. Kaya ang kahulugan na ang babae ay nakaupo sa halimaw means siya ang kumukontrol sa halimaw na may 10 sungay. Kung ang babae ay nagre-represent sa Church of Rome sa Vatican at ang halimaw ay ang Antikristo na 10 leaders, so ibig sabihin, ayon sa prophecy, sa first 3.5 years, ang gobyerno ng Vatican sa pangunguna ng Santo Papa, siya ang magkokontrol sa Antikristo at sa One World Government na ito. Kaya posibleng may basbas ng Vatican ang pagbangon ng One World Government. Kaya pala nabanggit ni Pope John Paul II noon about sa New World Order ayon sa isang website ng azcoach.com. Merong prediksyon si Pope John Paul II at ito ang sinasabi. By the end of this decades, we will live under the first one world government that has ever existed in the society of nations.
a government with absolute authority to decide the basic issues of human survival. One world government is inevitable. Quoted by Pope John Paul II. Kapag sinabing one world government is inevitable means ang one world government ay hindi maiiwasan. Kaya aminado ang Vatican na magkakaroon talaga ng one world government at hindi ito maiiwasan. Kaya pala sila malakas ang loob magsabi nito dahil nasa prophecy na pala na sila ang susuporta sa pagbangon ng one world government na ito. Ito ay ayon sa ating pag-aanalisa at sa prophecy. Gaya ng sinabi ko sa part 4 at part 5, hindi kailanman magiging antikristo ang Santo Papa. Iniulit ko, hindi po siya ang antikristo, ni ang ikalawang halimaw, hindi po siya. Pero ang religion na ito ang mangunguna sa one-world religion ayon sa Revelation chapter 17. Sa madaling salita, ang Vatican talaga ang tinutukoy ng babaeng Babylonia sa Biblia. Ang huli sa ating listahan, yung pang-13, ang halimaw at 10 sungay ang tatapos ng reyna ng kahalayan. Pahayag chapter 17 verse 16, ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwan siyang hubad. Kakainin niya ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Ito ang masakit na katotohanan ayon sa verse na yan. Nasa prophecy na rin sa Biblia kung ano ang katapusan ng babaeng Babyloniang ito. Hindi po siya sa kamay ng Diyos, hindi sa isang revolusyon ng tao, hindi sa isang disaster, kundi sa kamay mismo ng Antikristo. Siya ay tatraidorin ng Antikristo at ang 10 hari ng mundo. Sabi diyan, yung halimaw at ang 10 sungay ay mapopoot sa reyna ng kahalayan, meaning ang Antikristo at ang one world government ay mapopoot sa Roman Church at wawasakin mismo ng Antikristo ang simbahang ito. Hindi po ako may sabi niyan kundi ang Biblia, yan po ang malinaw diyan. Ang tanong, bakit gagawin ng Antikristo at ang 10 leaders na ito ay wawasakin ang Vatican City? Remember, after 3.5 years sa pagkabuhay na maguli ng Antikristo, persecution agad sa lahat ng mga Kristiyano. As in, lahat ng Kristiyano, including Roman Catholic Church, ay wawasakin mismo ng Antikristo. Basta Kristiyano, Hudyo ay wawasakin niya. Kung paano niya lulupigin ang bansang Israel at lalapastanganin ng templo, ganun din niya wawasakin ang Vatican City. Ang sabi diyan, aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito, means confiscated lahat ng kayamanan ng church na ito. At ang sabi din diyan, iiwan siyang hubad. Ang iiwan siyang hubad ay idiomatic quote ng ancient world na ibig sabihin, i-expose ng Antikristo ang mga sikreto at baho ng simbahang ito sa buong mundo. Lahat ng crimes, corruptions at political connection nito ay i-expose ng Antikristo. Yan po ang meaning na iiwan siyang hubad or hinubaran means in-expose, binulgar ang mga baho nito. Tapos ang sabi pa diyan, kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. It is another idiomatic quote noong ancient times ayon sa Bible scholars na ibig sabihin, papatayin lahat ng clergy, so yung priest, nuns, bishop, archbishop, cardinals, mismo ng Antikristo. No wonder kasi persecution na po sa panahon ng 3.5 years. Remember, in the middle of 7 years, persecution agad sa lahat ng mga Christians ang gagawin ng Antikristo. At yung sinasabi dyan na verse na susunugin ang matitira, posible na susunugin sa bomba ang Vatican. More on this topic sa episode 8. Ang pang number 14 po natin ay tatalakayin natin sa isa pang video. Nasa baba po ang link ang video na ito. Ngayong kaibigan, napag-aralan natin verse by verse kung sino ang babaeng Babylonia sa Biblia. Nakakalungkot isipin sa ating nalaman na ito ay nasa personalidad ng Church of Rome sa Vatican City. Nagpapatunay sa kanyang history at teaching siya ay tumutugma sa babaeng Babylonia. Alam kong may tanong pa kayo tungkol sa babaeng Babylonia, lalo na sa chapter 18. At ang tanong na ano ang current events ng babaeng ito. Sa ngayon, iwan muna natin ang tanong na ito hanggang sa karugtong ng episode na ito.